Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay po ng iyong mga anak. Salamat maging sa mga salita mo na aming akong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Ganun na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord, purihin po ang Panginoon. Maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa. Kaya kung nakahanda na po tayo, please open our Bible in the book of 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Yan po yung text po natin this afternoon. It is found in 2 Timothy chapter 3, verses 15 until 16. 16 to 17, okay. So sabi po dyan in verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So dito makikita po natin na ang scripture, of course, scripture means the word of God, ay napakahalaga po. At nandyan, sabi dyan, mahalaga saan gamit? Ano po yung gamit? Sabi niya, for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano po yung purpose? So that the man of God, you and me, may be thoroughly equipped for every good work. So our topic this afternoon, it is about study and obey the scriptures. So, study and obey the scriptures. So, napakahalaga po ito mga kapatid. Bakit kinakailangan po na pag-aralan natin at tayo ay mag-obey sa scriptures? Scriptures means the word of God. No? Bakit nga ba? So, titingnan po natin kung bakit, why it is that it is very important that we need to study and obey the scriptures. Number one is that because it is for spiritual growth. Kaya kinakailangan mag-aral po tayo at sumunod sa salita ng Panginoon upang sa ganoon ikaw at ako ay lalago sa ating buhay spiritual. Katulad din po ng baby, sino ba sa atin dito, in natural na naisin mo na lamang na manatili kang baby. No? Kahit na mag-edad ka ng 20, 30, 60, imbis na senior ka na, baby pa rin. Siguro walang nagnanais sa atin, na kinakailangang lumago. And natural, ganun, na lumalago ang isang tao, tumatanda siya. Even in our spiritual walk, mga kapatid, kinakailangan na tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Sabi niyan sa Jeremiah 15 verse 16 as our supporting verse, sabi niya, when your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. So, dito makikita po natin na sabi ni Prophet Jeremiah sa salita ng Panginoon, I ate them. Hindi po ito literal na kinain niya ang salita ng Panginoon. Meron bang kasunod doon sa verse 17? Tingnan nga natin. Yung Jeremiah 15 verse 17. It's okay. Hindi ko lang isinulat dito. So, dito makikita po natin na ang salita ng Panginoon, di ba? Pag napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, maaaring sa una, parang ayaw mo siya, iba yung dating. Pero as you go on sa kapapakinig ng salita ng Panginoon, and then parang bang yung pakiramdam mo kung pagkain sana sumasarap. No? Masarap na siya ngayon, hindi katulad nung na ayaw mo siya. Pero nung lumalaon, ayan, parang nasasarapan ka na. So I believe na ganun din po ang bawat isa sa atin. Kaya nga bumabalik-balik tayo tuwing araw ng ating day off, isn't it? Amen. Because we know that the Word of God, ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. And we need the Word of God.
Okay. And Ezekiel chapter 3 verses 1 to 3. Sabi dyan, ulit. When the 7th month came and the Israelites had settled in their towns, the people assembled together as one in Jerusalem. Verse 2. Then Joshua, son of Josadak, parang iba itong aking verses. And his fellow priest and Zerubbabel, son of Isra pala, kaya pala naiiba kasi Ezekiel. Ezekiel chapter 3 verses 1 to 3. Ayan. Hindi ko rin napansin yung Ezra doon sa baba. No? Pero ang alam ko, bakit iba? Ayan, sabi dyan. And he said to me, Son of man, yan, eat what is before you. Ito yung hinahanap ko kanina, dito pala sa Ezekiel, hindi doon sa Jeremiah. Son of man, eat what is before you. Eat this scroll, then go and speak to the people of Israel. Verse 2. So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat. Verse 3. Then he said to me, Son of man, eat this scroll I am giving you, and fill your stomach with it. So I ate it, and it tasted as sweet as honey in my mouth. So, sana ganun din po ang salita ng Panginoon na talagang nanamnamin natin na talagang ang salita ng Panginoon ay kumikilos sa buhay po natin. Because the Word of God is very, very important. At kailangan ito para tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Katulad din in natural, di ba? Ilang beses na tayong kakain. So bago tayo nag-umpisa ng service, di ba kumain tayo? At ang balak natin, after our service, no, pwede tayo ulit kumain habang itinutuloy natin yung ating Christmas celebration. Kasi ang aga-aga ng Christmas celebration ng ating mga Wednesday group. Kaya sabi ko kanina, di ba, meron yung announcement na kung lumabas kayo, you are welcome. Kasi mag-Christmas celebration po sila mamaya after their service. Kaya maaga po kaming nag-umpisa, mga online viewers po, pasensya, hindi po yata namin kayo nasabihan na ngayon po ay 1 o'clock ang umpisa po ng service natin. Ngayon lang po. Pero bukas, back to normal po tayo, still 2 o'clock po tayo mag-uumpisa. For the purpose lamang po na everybody will become happy this day. Amen. God. Okay. So, yung salita ng Panginoon talagang, ayan, sabi niya, nung kinain niya, it tasted as sweet as honey in my mouth. Sana ganun din po yung pakiramdam po natin. Whenever that we hear the Word of God, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon, talagang nararamdaman natin yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Although sometimes, nagagalit tayo kasi sinasaktan tayo ng salita ng Panginoon, isn't it? Minsan sinusugatan niya yung puso natin, but praise the Lord. Dahil sa sugat na yan, ay ihilom din as we obey kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay. Another supporting verse, Hebrews 5 verses 12 to 14. Sabi niya ulit, in fact, though by this time, you ought to be teachers. Ito, sinasabihan tayo. Dapat sana bawat isa sa atin ay maging teachers na po, tagapagturo. No? You ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word. All over again, you need milk, not solid food. Kasi hindi siya lumalago. Ay sinasabihan siya dyan na dapat gatas pa rin yung iniinom mo. And verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Kaya makikita po natin, kaya nga mayroong tinatawag na matagal na yan sa kanyang paninilbihan. Pero naku, parang baby Christian pa rin, bonsai pa rin. Yun yung tawag, bonsai. No? Ang tawag sa kanya. Kasi in natural, ang gusto pa lang niya ay palaging gatas ang iniinom. Imbis sana na
hindi na maging gatas, maging solid food na. Kasi ang nangyayari, hindi nakikita sa buhay niya yung action o yung paglago niya sa spiritual, na maging ang gawa niya, ang ugali niya ay still baby pa rin. So sabi diyan sa verse 14, but solid food is for the mature. So ito na po dapat yung bagay sa atin, no? Who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Na talagang lumalago na tayo sa ating buhay spiritual. Kaya ito po ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Kaya tayo nag-aaral at nag-uubay because it is for our spiritual growth. Number two reason is that because it kept us from sin. Ayan. Because it kept us from sin. No? Ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos, tinutulungan po niya ang bawat isa sa atin para hindi po tayo magkasala sa mundong ito. Kasi nakapaligid po sa atin yung mga tukso na kung hindi po natin yan ma-overcome, no, it will lead us into sin. Although tukso or temptation is not yet a sin. But if you're going to yield, no, pinatulan mo na ang tukso sa buhay mo, diyan na tayo magkakasala. Kaya kung tukso, inilayuan mo na. No? Kung nakabasa ka ng, sabi doon nakalagay, danger. No? Oy, danger, meron na siyang karatulang danger. Huwag mo nang lapitan at sabihin, bakit kaya danger ito? Matingnan nga. May nakasulat na ng, beware of dog. Hahanapin mo sa asan kaya yung aso dito. Kasi minsan mahilig ba tayo yung sa Ilocano saan na pati kita? No? Kinakailangan makita mo muna, no? May proof ka muna bago ka maniwala. Kaya tingnan natin mga kapatid. Because you know the Word of God, no? Tutulungan po niya tayo para tayo ay hindi magkasala sa Panginoon. Because ang kasalanan, yan yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Ang kasalanan. And Psalm 119 verses 9 to 11 as our supporting verse, sabi dyan, how can a young person stay on the path of purity? Yan, para sa atin ito. Dahil mga youngs pa naman tayo, di ba? Mga bagets pa lang. Sabi niya, by living according to your word. Mabuhay tayo, sabi diyan, nang naaayon sa pamantayan ng salita ng Diyos, sa batas ng Diyos. Next verse. And then sabi niya ulit diyan, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Kaya talagang hanapin natin ang Panginoon at ang kanyang commands, the Word of God, ang kanyang salita ay talagang saliksikin natin. And verse 11, sabi po niya, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Napakaganda pong memory verse natin ito mga kapatid. Isalin po ninyo sa inyong memory verse ang Psalm 119 verse 11 na sabi diyan in Tagalog, itatago ko ang iyong salita sa aking puso upang sa ganon ako ay hindi magkasala sa iyo. Dahil tunay kung meron pong salita ng Diyos doon sa puso natin, no? Ito po yung magbibigay sa atin ng proteksyon. Kasi pag dumarating yung time na gagawa ka na ng hindi tama, dahil nandun ang salita ng Diyos sa iyong puso, ay bigla na lamang yan lalabas. No? Na meron palang salita ng Diyos na nakatago sa puso, na yan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng pag-asa, para hindi mo ituloy kung ano man yung dapat mong gawin sana na magkakasala ka sa Panginoon. So ganyan po ang salita ng Panginoon, makapangyarihan. Salamat kay Lord dahil bawat isa po sa atin ay nakapakinig ng kanyang salita. Kasi kung wala pong salita ng Diyos na napakinggan natin, I believe na andun pa rin tayo doon sa buhay siguro na nagtatanong ka,
tama ba ito o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Kasi wala tayong salamin, walang gabay. But because of the Word of God, ayan, merong naggagabay sa atin, sa desisyon natin. Diba? Ang ginagawa natin ngayon, bumabalik tayo, ay hindi kasi napakinggan ko, ganito, ganito. Ganito ang dapat gawin. Kasi ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, the Word of God will teach us. The Word of God will give us tamang desisyon. And of course, the Word of God give us wisdom. Yan, karunungan. Na hindi po ito nakukuha sa mundo, maging sa school. Tanging sa salita ng Panginoon lamang po nakukuha ang karunungan na ito. At ito yung ibinibigay ni Lord. Kaya ang tao na mayroong salita ng Diyos sa kanyang buhay ay isang taong matalino. Kaya mag-amin nga ang mga taong may salita ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Ganyan po makapangyarihan at mahalaga ang salita ng Panginoon. Okay, number 3. Kung bakit kinakailangan nating mag-aral at mag-obey sa Scripture. Because it make us clean. Yan. Ginagawa niya tayong malinis. Kanina, inilalayo niya tayo sa kasalanan. And now, ang salita ng Diyos ay ginagawa po niyang malinis ang bawat isa sa atin. Kasi kung tutuusin mga kapatid, no, napakarumi natin noon. Hindi man natin alam, pero napakarumi natin. Bakit? Kasi mula pala nung tayo isinilang sa mundong ito, meron ng kasalanan, no, sa buhay natin. We already have that sinful nature. But salamat kay Lord. Because of the Word of God, ginagawa niya tayong malinis. So habang patuloy po tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, patuloy na tayo ay nalilinis sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya may pagbabago. Kaya kung titingnan natin, di ba, ang daming nabago. Kung noon talagang grabe, may mapakinggan ka lang ng chismis, pati ikaw, no? Nakikisaw-saw na sa chismis. Pero ngayon, medyo control. At patuloy na binabago ng Panginoon. Yun ang ginagawa ni Lord sa bawat isa po sa atin. Every time. Because the Word of God is powerful. Makapangyarihan ang kanyang salita. Kaya tingnan po ninyo minsan sa pagbabasa mo sa salita ng Panginoon, namumusak. Sino sa atin dito yung naka-experience na nagbasa ka sa kanyang salita and then parang namumusak na sinasabihan ka and then mamaya nararamdaman mo na umiiyak ka pa nga minsan, nandun na nagre-repent ka na, ipinapaalala sa'yo na may ginawa ka palang hindi tama. See? So, dito makikita natin na tunay na makapangyarihan ang kanyang salita. John 15 verse 3. Sabi po dyan sa John 15 verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So nagpapatunay lamang sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, salita ng Diyos na nababasa natin, tunay mga kapatid na ginagawa po niya tayong malinis. Malinis sa harapan ng Panginoon. Dahil yan po ang hanap ng Panginoon. Sa bawat isa sa atin, ang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan at may kalinisan. Because we are serving a holy God. And without holiness, no one can see God. Kaya tayo po talagang kinakailangang maging malinis, no, sa mata ng Panginoon. We are not perfect even right now. There are times na pag hindi po tayo nag-ingat, yung mga mata natin kung ano-ano ang nakikita, isn't it? Kaya be careful to little eyes, no? Yung bunganga natin minsan, no, nandyan na kung ano-ano yung sinasabi, no? Nakakapanakit na pala tayo ng kapwa natin. Minsan yung tenga natin kung ano-ano yung pinapakinggan. At salamat sa mga paa natin sa hapon na ito dahil tama ang kanyang pinuntahan. Kaya tingnan mo yung paa mo. Salamat sa mga paang yan. Tama ang pinuntahan dahil tayo ay nakarating sa presensya ng Panginoon. Kaya pag-araw po ng day off po natin, no,
Ayan, sabihan natin yung ating mga paa, dapat tama yung pinupuntahan mo pag araw ng iyong day off. Na tayo ay nakakarating sa bahay ng Panginoon. Dahil hindi po nasasayang ang pagpunta natin sa bahay ng Panginoon. Dahil merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya salamat kay Lord. Dahil alam po ninyo, maraming nag-day off din ng Wednesday. Pero tingnan po ninyo, bawat isa sa atin ang dinala ng Panginoon sa kanyang tahanan. So nagpapatunay lamang po na pinili tayo ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon kasi yun ang kanyang sabi. So, kasi kung hindi po tayo pinili ng Panginoon, wala tayo ngayon. Dahil pinili tayo ng Panginoon, kaya tayo ngayon ay nasa kanyang presensya. At dahil pinili tayo ng Panginoon, kaya nararapat lamang po na gawin din po natin ang kagustuhan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya ng buong puso at katapatan. Dahil hindi po nasasayang mga kapatid ang ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, number 4. Number 4, kung bakit kinakailangan mag-aral at mag-obey sa Kanyang salita, because it direct us. No? Direct. Binibigyan niya tayo ng direction, mga kapatid. Because it direct us. Kaya salamat sa salita ng Diyos. Dahil sa kanyang salita talagang ginagabayan niya tayo sa tamang daanan. Na patungo doon sa kanyang kaharian. So in our supporting verse, sabi diyan, Psalm 119 verses 104 to 105. Sabi, I gain understanding from your precepts. Precepts means the word of God. Therefore, I hate every wrong path. Sana ganito tayo, na pag maling daan, ayaw natin. And then verse 105, sabi diyan, your word is a lamp for my feet, a light on my path. For example, kung ating titingnan, katulad dito, di ba? For example, nasa kagubatan ka. Pag nasa gubat ka ng gabi, alam mong madilim, isn't it? So sabi diyan, your word is a lamp for my feet. Alam natin na ang salita ng Diyos ay ilaw. Pero kung sa gabi, ilaw ang salita ng Panginoon, pero sabi niya, your word is a lamp for my feet. Lamp, ilaw. Ilaw siya ng ating paa. Okay? So kung ikaw ay nasa gubat, paggabi, ang salita ng Panginoon, dahil may ilaw ang paa mo, so bawat hakbang mo may ilaw. Isn't it? And a light on my path. Kaya yung dinadaanan mo, nagkakaroon ng ilaw. Kaya makakarating ka sa paruroonan mo. That is ang salita ng Panginoon. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Kaya ang dinadaanan mo ay nagkakaroon ng ilaw. Na kung tutuusin natin, ganito ang salita ng Panginoon. Ida-direct niya tayo doon. So kahit na madilim. But the Word of God, tuturuan po niya tayo para tayo ay makarating doon sa ating patutunguhan. The power of the Word of God. Psalm 119 verse 130 as our another supporting verse. The unfolding of your words gives light. Bibigay liwanag. It gives understanding to the simple. Kaya kahit na hindi tayo nag-aral, did you know? Natatalunin pa ninyo mga kapatid ang mga nakapag-aral ng lawyer. Ang lawyer, meron silang Biblia. Actually, they have the Bible. Nag-aral sila sa Biblia. Pero yung kanilang katalinuhan, ay limited lamang talino ng mundo. Pero the deeper meaning, hindi nila maintindihan. Kasi kung talagang matalino sana sila, dapat sana yung mga preacher naghahayag ng salita ng Panginoon, talagang yung mga, sanang may mga pinag-aralan. Kasi sila ang matatalino, di ba? Pero hindi. Kaya nga minsan in a group,
Nagtuturo yung pastor, wala siyang pinag-aralan, yung kanyang tinuturuan. Mga professionals, mga licensed doctor, lawyer, no? Mga iba't ibang posisyon. Bakit? Dahil tama. Kasi ang salita ng Panginoon, nagbibigay ito ng karunungan. No? Kasi we believe the power of the Holy Spirit. We believe in the anointing of God. Pag ang isang tao, no, filled and baptized with the Holy Spirit, God is able to use it. At ang kanyang katalinuhan ay galing sa Panginoon. Kaya kahit na hindi po tayo nag-aral ng pagka-theologian, di ba pwede tayong mag-share ng salita ng Panginoon? Sino sa atin dito yung graduate ng theologian? Di ba? Wala. But praise the Lord because of the anointing of the Holy Spirit. Kaya pag sinabing mag-share tayo, we can share the Word of God. Di ba? In our devotion, no? Bawat isa. Kasi nandun na talagang naniniwala tayo na ang karunungan ay galing sa Panginoon. Ang mahalaga po is the availability and the willingness, and God is able to give you the ability so that God can use each one of us. Amen? Okay. Another po, kung bakit mahalaga ang mag-aral at mag-obey sa kanyang salita, because it gives health and healing. It gives health and healing. Ang salita ng Panginoon, talagang nagpapagaling po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Makapangyarihan ang kanyang salita. Exodus 15 verse 26 as our supporting verse, sabi diyan, He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands," sabi diyan, "and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Ito ang pangako ng Panginoon sa mga Israelites. Nasabi niya, kung kayo ay susunod sa akin, literal ito na sinabi niya sa mga Israelites, na kung kayo ay susunod sa akin, hindi ko padadalahan yung mga sakit na nangyari na ibinigay ko sa mga Egypt, sabi ng Panginoon. And even for us right now, mga kapatid, ito rin po yung sinasabi ni Lord. Because we are called spiritual Israelites. Na kung tayo ay susunod sa Kanya, no, ang gagawin ni Lord, no, mabigyan man tayo ng sakit, the healing is there. Because ang sakit kasi ay result ng kasalanan. Kaya sa mundong ito, nagkakasakit ang tao. Dahil result ng kasalanan. Pero ang kagandahan po, God is able to heal you. Merong kagalingan na galing sa Panginoon. Psalm 107 verse 20. Sabi diyan sa Psalm 107 verse 20. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. So kung ito po ay pangako ng Panginoon at ginawa niya sa mga Israelites people, kayang-kaya din pong gawin ni Lord para sa iyo at para sa akin, because God is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kung gaano siya makapangyarihan nung una pa man, even ngayon at even bukas, mga kapatid, ang Diyos po ay mananatiling makapangyarihan. Tao lamang po ang nagbabago. Pero ang Diyos ni kailanman, hindi po siya nagbabago, mga kapatid. Kaya kung ano ang pwede niyang gawin noon, ay kayang-kaya din niyang gawin ngayon. Pero kung ating titingnan, parang mas mapalad yung ating mga generasyon ngayon. Bakit? Kasi nung unang kapanahunan, hindi sila high-tech. Pero ngayon high-tech na. Although, it's already in the beginning. Remember, God created everything. Ang ginagawa kasi ng tao, dinidiscover na lamang niya. Kaya yung mga sinasabi na inimbento nila yung ganito, dating nandun na, nagamit lamang sila ng Panginoon to discover na meron palang ganon.
Pero ang mundo, of course, kung sino yung nakadiscover, ay siya yung famous. Siya yung hero. Pero kung ibabalik natin, no, yan ay galing sa Panginoon. Already there even in the beginning. No. Yun ang ginagawa ng tao ngayon. Nagdi-discover lamang tayo. We are digging kung ano pa ba yung mga ginawa ng Panginoon na meron pa, na hindi pa nadi-discover. No? Ganun ang nangyayari sa mundo nito. Diba? Ang sabi mo sa kanyang salita, ang nangyari na ngayon, nangyari na noon. Kaya salamat sa Panginoon. Psalm 119 verse 50. Sabi niya ulit yan. My comfort in my suffering is this. Your promise preserves my life. Praise the Lord. Preserves my life. So I believe that it's one of us, God preserves our life. Kasi tingnan ko ninyo, yung araw ng ating kapanganakan, we know all. Alam natin lahat na meron tayong birthday. Isn't it? Pero sino sa atin dito ang nakakaalam ng kanyang birth, death? Araw ng kamatayan? Wala. Isn't it? Wala. Kailan kaya? Tanungin mo yung katabi mo, kailan kaya? Sagot niya, hindi ko alam. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Yun yung kasagutan, yun yung question na hindi natin masagot. Kahit na pinakamatalinong tao sa mundo, pag yan ang itinanong mo sa kanya, hindi kanya kayang sagutin. Dahil tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Wala nang iba. So salamat kay Lord because God is still preserves our life. Preserve din, Lord. At buhay pa tayo. No? Hanggang kailan yung hantungan, si Lord na lamang nakakaalam. Kaya wag nating sayangin yung nalalabing panahon, buhay na ibinigay pa ng Panginoon. Remember, our life here on earth is just only hiram. Pinahiram lamang ng Panginoon. Lahat ng meron tayo ay hiram lamang. Mga magulang, mga kapatid, asawa ninyo, anak ninyo, hiram lamang yan ng Panginoon. Kaya pag hiram, ano ang ginagawa pag piniram? Alam natin, isinasauli. Pero minsan, no, pag ipinasauli ni Lord yung mga hiniram natin, ipinahiram sa atin, no, masama ang loob natin, di ba? Kasi di ba may mga pinahiram si Lord na parang Lord, parang ayaw nating ibalik. But praise the Lord. Anyway, ang buhay po ay talagang design na ganyan ang ginawa ng Panginoon. So praise God. Okay, another reason why we need to study and obey the scriptures is that because it make us prosperous. Tingnan po ninyo, the Word of God, ginagawa pala niya tayong, sabi diyan, pinagpapala, prosperous sa lahat po ng aspetos ng buhay. Tingnan po ninyo in Joshua 1 verse 8 as our supporting verse na ang sabi niya diyan. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Iisipin daw natin. So, kaysa iisipin mo si problema, iisipin mo yung malayo sa'yo, iisipin na lang natin ang salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, meditate on it day and night. So that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Di ba pag yung isang bagay, for example, ay iniisip mo, minimeditate mo, talagang makikita mo na ito ay nangungusap at saka nare-realize mo the next step na gagawin mo isn't it. So ganun pala nang sabi diyan, the Word of God, meditate on it day and night, iniisip natin, tinitingnan natin mabuti, so that you may be careful, dahil tuturuan po tayo ng mga bagay-bagay na ating gagawin sa ating buhay. At ang benefit, sabi niya, then you will be prosperous and successful. So talagang
pangako ng Panginoon na pagpapalain niya ang buhay natin. Ano ang susi? The Word of God. Meditate and be careful. So in other words, ang salita ng Diyos talagang ibabalik natin na we need to put it in action so that we will become prosperous and successful. Sabi ni Lord, ibinigay ko na lahat-lahat, pero you need also to do your part. Meron din tayong part. Hindi lahat ay isusubo natin. Sa mundo nga, di ba? Hindi lahat ay libre. Kaya nga, bumibili din tayo, isa't kasi hindi lahat ay libre. Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Sabi dyan, Blessed is the one who does not walk and step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Kaya titingnan din natin yung ating mga kasama. Kasi di ba may kasabihan sa mundo, tell me who is your friend and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. O kung yung sinasabi mong best friend mo, sabi ko nga ay chismosa, so sasabihin din nila sa'yo, ay ganun ba? So ibig sabihin chismosa ka rin. Kaya minsan gano'n, di ba? Na pag sasabi, yung grupong yan, ay ganito sila. Yan, meron bang trademark na tinatawag? Because it is. Kaya sabi lang, tingnan natin yung ating mga sinasamahan, yung ating mga kasama. Verse 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. So meditate again po yung salita ng Panginoon. At ang kanyang pangako in verse 3, that person, ito daw, magiging katulad, kapatid, is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Di ba gusto natin ito? Na anuman yung ginagawa natin, ito ay pinagpapala. Na ang gawa ng ating mga kamay ay pinagpapala ng Panginoon. Diba? Yan ang gusto natin. Hindi yung sa bahay ni amo, hawakan mo lang yung vacuum sira. Hawakan mo si rice cooker na sisira. Ay, dapat ang mahawakan natin ay pinagpapala. Ang mahawakan natin ay pinagpapala. Dahil ang mga kamay po natin ay pinagpala ng Panginoon. Di ba sabi niya, yung mga kamay nga natin, pag ilalapat natin sa mga may sakit, sabi doon, they will be healed. There is power in our hands. Kaya dapat, yung gawa ng ating mga kamay ay pinagpapala ng Panginoon. So pwede natin sabihin, Lord, continue to bless my hands. No? Kasi mga kamay natin, yung ginagawa natin, sa lahat ng ginagawa is at it. So, lahat po sana ng ginagawa natin ay pinagpapala ng Panginoon. Yung mga nakatagal sa kanilang mga employment, praise the Lord, because I believe, pinagpala ni Lord yung gawa ng inyong kamay. Kaya kayo nagtatagal at recontract ng recontract ang ginagawa ni Amo sa inyo. So, praise the Lord. Dahil tunay po na dapat ang ginagawa natin, ito ay there is blessing and prosperity. Whatever they do, prospers. So sabi natin, what are the reasons kung bakit tayo nag-aaral at nag-obey sa salita ng Panginoon? Sabi natin sa ating number 1 kanina, because it is for spiritual growth. Para tayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Number 2, sabi natin, because it kept us from sin. Yan. Tinuturuan tayo para tayo ay hindi magkasala sa mundong ito. That's why we need the Word of God. Number 3, sabi natin, because it make us clean. Nililinis po tayo ng salita ng Panginoon. Dahil kailangan po natin na makapamuhay sa mundong ito ng may kabanalan. And we can do this because of the Word of God. Number 4, sabi natin, because it direct us. No? Direct us. Talagang iniaayos niya
ang ating buhay. Ito yung nagiging ilaw ng lahat ng dinaraanan natin para sa ganun ay makita natin na ang ginagawa natin ay tama at kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Number 5 is that because it gives help and healing. So the Word of God, nagbibigay siya ng kalakasan. Diba there are times na buong maghapon, pagod na pagod ka kay amo. And then, kinaumagahan, mararamdaman mo bagong kalakasan. Bagong pag-asa na naman, yung patuloy na ibinibigay ng Panginoon. At kung masakit yung ulo mo, kinaumagahan, parang natanggal. There is healing po, especially na nandoon na tayo ay lumalapit sa Panginoon at nagpre-pray sa Kanya. And sabi natin, because it make us prosperous. Kaya in our last verse, as our conclusion, it is in Luke 11 verse 28. Na ang sabi ko doon, he replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Kaya mga kapatid, pinagpala ang mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon at isinasagawa nila ang salita ng Diyos. So yung ating pananampalataya, it should be faith with action. Kaya sa mga salita ng Diyos, every time na tayo po ay nakakapakinig ng Kanyang salita, nag-aaral sa salita ng Diyos, sabi ni Lord, i-apply natin. Dahil kung i-apply natin sa buhay natin, talagang makikita po natin yung benefits na gagawin sa buhay natin because we apply the Word of God. Kaya salamat kay Lord dahil meron siyang salita na talagang ito po ay kapartner ng buhay natin, na ang kapangyarihan ng Kanyang banal na salita ay patuloy na gumagabay, tumutulong sa bawat isa sa atin upang sa ganun mga kapatid, kahit na maraming testing, trials na nangyayari sa buhay, nandyan po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Amen. Panginoon, salamat Lord God sa iyong salita. Na tunay nga po, kailangan namin o God ang iyong salita. Dahil ito po ang pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. At dalangin ko na hindi lamang po tagapakinig ang aking mga kapatid, kundi nakikita sa buhay po ng bawat isa, namumunga sa kanilang buhay, Lord, ang iyong salita, na ito ay ini-a-apply nila, O God, sa pang-araw-araw po nilang buhay sa mundo ito. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, na hindi mo po pinababayaan ang mga tapat na naglilingkod sa iyo. Kaya, O God, dalangin ko na makitaan mo po sana ang bawat isa, Lord, na tunay nga po na kumikilos ang iyong salita sa aming mga buhay. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating